Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito pong muli ang inyong friendly neighborhood mechanic vlogger, ang inyo pong makakasama sa susunod na ilang mga minuto. Narito na nga po pala yung rebuilding kit ng ating Toyota Rush na ginagawa dito. Tingnan nyo, kakaunti lang yung lining. So, di ba? Ganun po talaga kaliit yung transmission na to. At kasama na rin po yung mga molded piston. Ito po yung buhay ng mismong transmission ng Toyota Rush. Ito halos yung nagka-problema sa kanya. Kailangan siyang palitan lahat. Okay mga kapatid, meron po akong i-share sa inyo at napaka-importante po nito. Gawin niyo po ito para sa inyong mga sasakyan at para na rin po sa inyo. Mapa-gasolina, mapa-diesel ang inyong sasakyan, luma or not so luma, bago, ito po ang gawin nyo. Kumuha kayo ng camera doon sa cellphone nyo, kuhanan nyo ng picture yung mismong makina ng inyong mga sasakyan. Lahat ng detalye, pati doon sa mga wiring harness, pati doon sa mga hose, yung mga rubber hose, yung mga rubber tubings dyan, kuhanan nyo ng picture lahat. Hanggat maaari, mapicturean nyo yung mga importanteng bagay na kapag kinakalas yung inyong makina, magpe-perform kayo ng DIY, lilinisin nyo, or kung ipapagawa nyo yan sa ibang mga shops, sa mga mekaniko nyo, dapat meron kayong picture ng mismong engine po ninyo. Dito po sa amin sa Autorans, isa po yan sa numero 1 sinasabi ko at ipinapagawa ko sa mga mekaniko namin dito bago nila kalasin yung mismong engine kapag magpe-perform ng cleaning, pag magpo-pull down ng mga manifolds, at kapag maglilinis ng turbo. Kasi halos lahat ng mga rubber hose na yan, yung mga wiring harness na yan, yung mga sockets na yan, pati yung mismong mga components, yung mga EGR na yan, may mga orientation yan na hindi pwedeng magkabali-baliktad. Kasi po, pag nagkabali-baliktad, sa halip na maging maayos ang inyong sasakyan at kung hindi naman talagang natandaan nung mekaniko or nung technician yung mga kinalas niya, diyan na po magkakaroon ng mas maraming problema. After na ipinalinis nyo, ipinagawa nyo, lalo pang dumami yung mga problema. Alam nyo mga kapatid, nung araw, kung inabot nyo, yung bibili kayo ng TV, black and white pa karamihan noon, bumili ka ng Radio Welt, bumili ka ng Sharp, yung mga TV noong araw, yan yung natatandaan kong mga sikat na TV noong araw. Panasonic, meron na rin po noon. So pag bumili ka po ng mga TV na yan, doon sa likod ng TV, mayroong diagram. Para in case na masira yung TV mo, yung technician na gagawa ay titignan niya yung mga components, yung mga pyesa, kung alin doon, kung nasaan doon yung flyback, nasaan doon yung audio section, nasaan doon yung video section, at yun yung kanyang gagawin. Yun ang basihan niya at nandoon din nakalagay yung mga numero ng pyesa kung sakaling masunog yung TV mo. Ngayon, dito sa mga sasakyan natin, electronic na rin po kasi ang ating mga sasakyan. Mayroon na po siyang computer. Kaya napaka-importante po na kapag kinalas yung mismong engine mo, yung mga hose na yan, yung mga sockets na yan, yung mga wirings na yan, kailangan maibalik din ng tama. So dahil nga po, yung ating mga makina, yung mga modelong makina ngayon na gumagamit na ng computer, halos lahat po yan ay pinapatakbo na ng mga sensors. Yung mga sensors po na yan ay mga electronics. At kapag sinabing electronics, may tumatakbong kuryente dyan at voltahe. Mga mabababang voltahe at yung mga electronics na yan ay nagbibigay ng signals papunta dun sa ECU. Ngayon, kung magkakabali-baliktad yung mga wirings niyan, at pati yung mga hoses na yan, naku, siguradong maraming magiging problema ang iyong sasakyan na sa halip na ipinagawa mo maging maayos, lalo pang magkakaroon ng maraming problema. Kahit gaano kagaling ang mga mekaniko, kapag pagod na yan, at kapag ang pinag-usapan ay itong mga electronics, hindi po lahat ay kayang ibalik yung mga pinagtatanggal ng mga helper mechanic. Siyempre, kapag kaya na ipalilinis, hindi mo na yung pinaka-main mechanic ang gagawa eh. Kakalas-kalasin muna yan ng mga helper mechanic at kapag ibabalik na, nakakalimutan na nila. Kaya talagang napaka-importante na mag-picturean mo muna lahat ng kinakalas mo or kung maaari nga sana i-video mo. Para kung sakaling ibabalik mo na at may nakalimutan ka, hindi ka magkakaroon ng problema. Ngayon, para po sa inyo na mga may-ari ng sasakyan, manigurado na po kayo. Kasi po, tulad nga po yung sinabi ko na yung mga noong araw, yung mga TV noong araw, kapag bumili ka, nandoon yung diagram sa likod. Yung engine bay na yan, videohan nyo na, picturean nyo na lahat ng detalye para kung sakaling magpagawa kayo at hindi maibalik sa tama or nagkaroon ng problema, ayan, kahit kayo mismo ay maituturo nyo sa kanila na meron kayong picture na kinuhanan dyan at maipapakita nyo po doon sa mismong technician. Alam nyo po ba mga kapatid na isa sa major na sakit ng ating mga sasakyan, lalo na yung makina, ay yung singaw
O sa tao, yung singaw, simple lang yan. Gamitan mo lang yan ng mga ointments or magmumug ka lang ng mga antibacterial na Bactidol na yan, mawawala na yung singaw mo o kaya asin. Pero dito sa sasakyan, iba. Yung singaw dito sa sasakyan, dalawang klase. Sa digasolina, yung singaw, yung vacuum. Kasi ang makina ng digasolina umaasa sa vacuum. Sa diesel naman, yung singaw nito ay yung kumakawalang hangin na pressure. Nako, magbibigay yan ng malaking problema. O sa makina, singaw yung piston ring doon sa kanyang liner o sa cylinder. O di ba? Blow-by ang epekto. Okay, singaw na sa intake manifold o sa digasolina, manginginig yan. Kaya nga yung mga nakakarburador nung araw, kapag may singaw, yung pinapatungan ng karburador or yung mga vacuum hose na ginagamit yan, talagang nanginginig. Kapag sumingaw yung hangin doon sa hydrovac mo, nasira yung hydrovac mo, manginginig ang iyong makina. So, yan po yung singaw sa digasolina. Ganon din naman sa diesel, kapag sumingaw, diyan sa intake manifold, nako, ang magiging problema naman, magkakaroon ka ng low power. Kasi magkaiba sila ng operation at ipapaliwanag ko po sa inyo yan. Meron pa pong singaw sa fuel lines. O di ba, pagka yung mga diesel engine natin, pinapump nyo yung feed pump. Pagka singaw yun, hindi tumitigas yun, ako po, sigurado maglolo ko. I-start nyo, tapos mamamatay. Okay, singaw sa fuel filter, ganun din. Singaw sa injectors, o ayan, palyado. Kapag singaw ang injectors mo sa mga diesel engine, sigurado palyado yan. Singaw sa turbo, ayan, low power. Singaw sa barbula, naku, nanginginig. Mapa di gasolina, mapa diesel, kapag may singaw ka sa barbula, sigurado manginginig ang makina mo. At marami pang iba't ibang uri ng singaw. Ngayon mga kapatid, sa mga diesel engine na nakaturbo, isa ito sa malaking problema. Kapag nagkaroon ng singaw sa turbo, nagkaroon ng singaw sa turbo hose, nagkaroon ng singaw yung hangin diyan sa intercooler, nagkaroon ng singaw diyan sa intake manifold, at yung EGR, lahat yan sama-sama, lahat ng dinadaanan ng hangin, no, yung absolute pressure na yan, kapag yan ay sumingaw, sigurado asahan mo magkakaroon ka ng low power. At iyan po ay kadalasan sa mga turbo diesel engine na i-experience po yan. Ngayon, sa marami ring pagkakataon, hindi na ibabalik ng tama ng mga technician at ng mga mekaniko yung mga components na kinalas. Kaya nagkakaroon ng singaw. May mga gaskets yan o kaya hindi naman mahigpit yung pagkakaklamp ng mga hose nyo o kaya yung mga maliliit na hose na napaka-importante na mag-ooperate ng mga actuator. Ayan, pag nagkabali-baliktad yung kabit niyan, naku, sigurado magkaka-low power ka. Kasi nga po, yung mga actuator na yan, pag nagkabaliktad ka ng kabit, posibleng singaw yan. Kasi mga one-way bulb po yan, yung mga actuator po na yan. Pag nabaliktad mo, singaw na. Kaya po, dito sa mga diesel engine natin, kapag sumingaw yung absolute pressure, sigurado low power. Dahil po, mayroong isang pyesa dyan, yung manifold absolute pressure sensor, na kapag yung pressure na dapat ay papasok sa loob nung sensor na to, itutulak yung pyesa sa loob, meron niya nga parang silicone film na flexible, na kapag iyon ay nagbabago-bago ng bend niya, ay naglalabas yan ng voltahe ng signal dito. At yung signal na yon, pupunta yon doon sa ECU. At yung ECU naman na yon ang mag-uutos doon sa mga injectors mo na magbuga ka ng maraming fuel. Ngayon, kung sisingaw yung hangin mo mula doon sa turbo, dumaan sa turbo hose, pumunta sa intercooler hanggang sa makarating sa intake manifold, tapos pagdating dito, singaw na, dito sa mga dinaanan niya, hindi na ngayon tama yung pressure na papasok dito sa map sensor. Kaya ang mangyayari, low power ka na. Pero anong dahilan bakit nag-low power? Dahil marami kang singaw dito na dinaanan. At yung mga singaw na yon ay na-create yon nung hindi tamang pagbabalik ng mga pyesa na yan. Maluwag yung clamps. Okay, pwedeng na-damage yung hose. Pwedeng na-damage yung intercooler. Pwedeng in-adjust nila yung turbo, yung wastegate, or yung vanes. Hindi tama ang adjustment, nakasingaw. So, lahat ng mga pressure lumulusot lang doon sa wastegate, tumatapon lang doon sa exhaust. So, low power po yan. Kaya po, kapag kayo ay naka-experience ng low power, pwedeng ang naging problema po talaga ay singaw. Second na lang pong masira talaga itong mga map sensor na to. Pero talaga pong number one na issue, kapag nagkaroon ng singaw na hangin, mapa gasolina or mapa diesel, magkakaroon ka ng low power. Ganon din po sa di gasolina.
Kasi meron ding sensor doon na pahigop naman, katulad din yun ng map sensor, pahigop naman yon kapag hindi siya makahigop ng tama dahil singaw dito sa mga binanggit ko kanina, sa mga hose at doon pa sa dinadaanan ng hangin na yun, sa manifold, hindi makakahigop ngayon yung vacuum. Kaya hindi rin niya mahihigop yung sa map sensor. Kaya ang epekto, low power ka din po. Hindi rin magbibigay ng signal ng utos yung ECU mo para magbuga ng gasolina yung iyong mga injectors. So mga kapatid, tignan nyo po sa tao, kapag talagang ang baga mo, ang lungs mo, ay hindi na nakaka-inhale ng tamang hangin at hindi na rin nakakabuga ng tamang hangin, hindi lang po low power ang mangyayari sa'yo. Di ba? Halos hindi ka na talaga makalakad at emphysema na ang ending mo dahil sa paninigarilyo. Ganon din po sa ating mga sasakyan. Marami nga lang pong nalilito ng mga baguhang mga mekaniko kung ano-ano yung mga pinagpapapalitan ng mga pyesa. Pero sa totoo lang, mula turbo hanggang dumaan doon sa mga components, hanggang pumunta doon sa intake manifolds, ang talagang dapat titignan nyo ay yung hangin na pumapasok, yung pressure. Napaka-importante po yan. Kung hindi nyo maayos yan, kung may mga singaw na dadaanan, kung may mga singaw doon sa engine mo, lalong-lalo na doon sa intake, sigurado, mayroon kayong low power. At kadalasan nga po yan, nangyayari po yan, kapag nagpagawa kayo, nagpa-cleaning kayo, hindi na po naibabalik ng tama yung mga components, yung mga hose, yung mga wirings, yung mga sockets. At kung naibabalik man, hindi na ikaklamp, lalo na po diyan sa mga Fortuner. Meron kasi siyang gas filter. Yung gas filter na yun, kadalasan nagka-crack yun dahil nga po plastic lang. At pag sumingaw na po doon, low power ka na. So yan po mga kapatid, tandaan nyo po, ang buhay din ng makina natin, umaasa po talaga yan sa hangin. Yung hinihigop na hangin at yung binubus na hangin ng turbo, yan po ang buhay niya. Katulad din po ng sa tao. Papalitan ko lamang po ito ng carbon brass at ito po ay pwede nang ikabit bukas na bukas din. Kaya ako ay mag-overtime pa kayo. Alright, tapos na ang alternator ni Konsyal pala, Konsyal. Yan naman, wala namang ingay. Ang bearing. Tapos na po. Okay mga kapatid, ito na yung ginawa kong alternator kagabi. Ayan, naisalpak na namin. Papaganahin na to, kaya lang diskargado pa yung baterya. Kuha muna tayo ng baterya. Ano yan veteran move yan O sige. Start kaya yan. Sige. Mano. Ayun. Okay. May ilaw pa? May ilaw pa dyan? Yung battery? Wala. Ay, ikaw niloloko ko hindi na nakailaw yung battery. Talaga to sip yung pag nakailaw yung battery, yun may problema pa yung alternator. Sige nga, tanggalin mo nga isang terminal, Richard. Mukhang nakachamba ako mag-repair ng alternator ayan tanggal hindi na namamatay. Konsehal Michael Leyva. Ayan, nagawa ko na po yung Starex nyo. Nakaupo si Pyong. Magpapabunot daw po siya ng ipin. Pupunta raw po niya sa barangay. Okay, tapos na. Nakaisa na ako. Magkakape muna ba ako? May nakasunod ng kape Ayan, mga kapatid. Natapos ko yung pangako ko doon sa aming pinakagwapong konsehal. Ayaw magpakita sa video. Pakita mo konti. Dali, ayun. Ayaw mo. Konsehal po namin. Yes, talaga. Salamat po. Natapos na yung aking service. Ayan. Maraming engagement Pakita mo. Back to work na po ulit tayo. Ayan. Okay. Okay na po, Kapitan. Ay, Kapitan, Konsehal, pinababa pa ako naman. Maraming salamat po. Napalagi po kasi si Cap JJ yung nakaka... Sige po, Konsehal. Yan na po yung aming sinetup na double wishbone suspension na naka-lift, naka 10 inches lift. Yan. Steel bumper, gawa na po namin yan. Nilagyan namin na SR na winch. Pati itong stepboard, gawa po namin lahat yan. At yung pinsang kong babaero, ayan. Nilagyan din po namin ng side mirror na malaki. Ayan, towing mirror. Tapos, pati po itong kanyang snorkel, galing din po yan sa SR kay Ma'am Patricia. Ayan, Ma'am Patricia Sales.
So yan na po, ikakabit din po namin yung spare tire nito. Ba, may lagayan pa talaga ng ng fuel tank oh. Galing talaga ha. Mukhang mapapalaban sa gera. Yung aming karatula, Autorans, Autocare. So ito po yung crosswind lang po yan ha. Partida po, crosswind lang. Ayan, gustong-gusto pong pagandahin ng may-ari. Kaya hindi naman po siya nanghihinayang sa mga ginastos po dito sa crosswind na to. Ang ganda-ganda ring manakbo niyan. Malakas at mabilis. Depende po sa driver. Ayan po. Kaya Richard, ito yung na-test drive mo na. Kumusta bang takbo niyan? Dito ka. Wala ka bang naramdaman na kakaiba dyan? Ha? Ang preno, malakas. Si Ka Richard kasi ang taga road test nito. Pinapauwi ko sa kanya sa Pililya. Tayo may-ari nito, na-test na po yan dito sa mga bundok po namin dito para ma-test namin kung yung lakas ng akyat niya at para malaman din yung lakas ng preno at yung tatag po ng ating mga suspension. So ayan po, naka double wishbone suspension. Kita nyo po yung coil spring, no? Tapos naka rack and pinion na rin po siya. Mitsubishi Montero yung rack and pinion nito. At ito nga po, lalagyan pa po ito ng skid plate. Isuzu Crosswind Sportivo. Ayan, oh. Medyo marami pa nga. Pero kahit sabihin mo nga ito ay sportivo lang, ang halaga kapag ka ito hindi nakasetup, siguro nasa mga 350 to 400,000 ang halaga ng mga ganitong sportivo. Pero kapag ka nakasetup na, tignan nyo naman po. Di ba? Hindi na ito mahihiyang itabi doon sa mga brand nyong sasakyan ngayon. Kaya kung may mga crosswind po kayo, mga sportivo, or meron kayong adventure, Toyota Revo, huwag niyo pong panghinayangan gastusan kasi po talaga ng mga maganda ang itsura, maganda po ang kalalabasan nung ganitong mga setup ni Autorans. You're a builder-upper, a breaker-downer, a holder-outer, and I'm a giver-inner. Sad but true, I'm a sapper too, taking it from a taker-over like you. Ito mga kapatid, ito na yung trabaho nitong mag-ama na to. Si Kim, sorry Kim. Tapos si Ka Wilmer, ayan. Ito ba, ilang coating na ba to, Ka Wilmer? Ha? Apat na coating. Opo. Oo. Tapos po, after nun, i-clear ko na po. i-clear na tayo. Opo. I-clear na po. Ganda ng ang ganda ng pagkakabuga nyo. Opo, kasi pinapalan ko na po para sure. Oo. Saka nakakahiya sa may-ari nito. Dapat matapos na natin. Napakalaki na ng atraso ko. Tsaka may nakapila na po ha. May nakapila na tayong susunod. Ganito ka kinis yung trabaho ni Ka Wilmer. Yan. Siya po yung ating bagong pintor dito sa Autorans. Ikaw ba naman yung 15 taon sa Saudi na ang trabaho mo ay magpintura ng mga eleganting mga kotse doon? Aba, hindi pwede yung kung pwede na. Dapat talagang maganda. Ayan po. Tingnan nyo po Yan. Ano bang problema? Bakit ang puti mahirap ibuga? Kasi po, pag punting hangin, madudumihan po. Madudumihan. So, kailangan talaga malinis yung environment mo, no? Opo. Direk Rico Gutierrez, ayan na, malapit na. Bukas, tapos na to. Mag-a-assemble na kami. Ay, hindi, papatiyuin pa, no? Ayan. Okay na kami. Ha? Saan po kayo umuwi? Mukhang malayo pa po. Saan po? Brookside. Ako, layo po nun. Biruin mo? Sana makarating po ako dun. Nanonood kasi sa palagi sa mo sa vlogs mo Opo. Ayun, sabi niya. Meron na siya meron siyang kampante. Doon na kay Randy, kay Autorans. Nasaan po mga anak niyo po? Isa kasama namin. Opo. Isa nasa Dubai. Batiin niyo na po yung nasa Dubai. Ayan po. Mary Rose. Ano pong pangalan? Mary Rose. Babae po. Yung lalaki kasama na. Yung anak po nila, ma'am at sir, nasa Dubai po. Ayan Mamaya lalabas po yung vlog na to. Doon namin na Sambales to siya nag-drive eh. Siya nag-drive. Opo, mula Sambales. Galing nasa po. Dubai siya nag-drive. Yan, talagang ang ganda ng manakbo ngayon, basta dito nyo lang laging dadalhin, dilinisin natin yung oxygen sensor para palagi matipid sa gas. Ganun ba na? Opo, pag dumudumi po kasi yun, talagang medyo lumalakas sa gas yan So yung oxygen sensor, alagaan po natin. Kaya sabi ko, wag na pag malapit lang, mag-commit lang tayo kasi sayang. Di po, gamitin nyo lang po araw-araw para hindi mag-moist yung yung sasakyan at hindi kalawangin. Okay.
Opo. Doon sa atin, bumabaha po eh. Oo nga eh. Oo, di ba ba? Nasa taas kami. Ayun, opo. Ang ganda po ng ng sasakyan nyo, ang ganda ng kulay. Para po kayong doktor at doktora. Opo. Sige, maraming po salamat. Opo, ingat po kayo, balik po kayo. Opo, salamat din po. Opo. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.